ng Diyos. Kaya dapat pagsamahin ito, hindi pwede magsama lalaki sa lalaki. Ano? Mahirap po yan. Kaya sabi, at sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isang laman. Tuloy. Verse 6. Kaya nga hindi na sila dalawa kung isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Verse 7. Sinabi nila sa kanya, bakit na pinag-uutos ni Moses magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay ng babae? Tignan mo, galing talaga nito sa kautusan eh. Ginamit si Moses, pwede hiwalay. Yan kahit naman yung mga maraming Kristiyano, maghihiwalay, ginagamit ito eh. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ito ginagamit nila. Sino ba nagsabi nito? Di ba kay Moses? Kay Moses yun eh. Ngayon sa kanon, di ba na tayo? Amen po ba? Sabi ng Panginoon, sabi ng Ama, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Si Moses, hindi sinabi eh. Amen po ba? Dahil sumisingit ng mga tao si Moses. Ito sabi. Sinabi sa kanya nila, sinabi niya sa kanila, dahil sa sabi muna tayo. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-uutos ni Moses magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Pwede na hiwalay. Basta. May kinasal ka naman yung Lunes? Lunes. Ako may kinasal kahapon. Sinabi niya sa kanila, anong dahilan at sila ay pinaghihiwalay? Dahil sa kakilala ng inyong puso! Bakit naghihiwalay ang mag-asawa? Ang tigas ng puso? No? Hindi lang, alam mo yung malambot na puso? Tumitibok pa yun. Alam mo, tubog niyan? Love. Ganyan ang puso na lang yun. Pero matigas na puso? Dabog. Ang mag-asawa, hindi marunong magpatawaran eh. Ano ba? Kaya nagkakahiwala yan. Kaya sabi ng ating Panginoon, okay, aprobado kay Moses, para kanino? Sa matitigas ang puso. Matigas ba? Tanong mo kanino. Matigas ba puso? Alam mo kung meron kang pagpapasya, no? Aking sinabi ng hari, hindi mapapangit. Tigas ng puso. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Tigas ng puso. Nung marinig ang salita ng Diyos, nagpatawad. Hindi lumambot ang puso, amen po ba? Kaya sa Kristiyano, na pinakinggan mo, ang utos ni Kristo, ikaw ay nasa bagong tipan na. Ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay nasa tama, nasa kalooban ka ng Ama. At ikaw ay sumusunod na kay Kristo. Amen po ba? Alam mo kung kaya kasama ko, Jesus ko, ako, kung wala si Kristo, talag na kami wala. Marami na kami pinagdaanan. Pero alam mo, kinasal kami. Kumuha kami ng isang ninong at isang ninang para yung alahera. Kami. Nung matapos yung kasal kay Mickey's the Bride, okay? Binanong kami ng ninang namin. Ito ang pakakatandaan niyo sa inyong pagsasama. Love doesn't records of wrong. Pag-ibig, hindi naglilista ng pagkakakali na may asawa. Ayun. Hindi naglilista yung mga mali ng asawa. Malay ko ba kung magluto siya ng nilagang itlog yung sunod? Malay ko ba yung pinirito niya ay hindi pala pinirito? Diba? Pagdating ng araw, magkakapistuhan kayo eh. Malalaman nyo ang kahinaan ng isa't isa. Kasi pagka nanligaw, walang nanligaw, bihira ang nanligaw na sinasabi, alam mo masama ugali ko pagka nagsama na tayo. Wala mo ganun eh. Puro mga papogi points, di mo ba? Pastor, nung niligaw ang asawa mo, Pastor, ano sinabi mo? Nung niligawan ho ako, ang sinabi niya, ang sikreto namin mag-asawa, kaya kami tumagal hanggang ngayon. Kasal na po kami ng 25 years, 10 years, kinasal kami. Pagkatapos, nagsasali kami ng 25 years.
No? So, nag-base na po kami kinasal. So, malapit na ulit. Bakit daw? Sapagkat namamagitan sa amin ang utos ni Kristo na dapat masunod. Yan ang kalooban ng Ama. Walang hiwala. Alam mo, pag malamang puso mo, madali ka magpatawad. Tumitibok yan. Love. Eh, ba mga kapatid? Kaya gusto ko malaman natin na hindi natin mabuti yung kalooban ng Ama. Samahan mo ko. Pastor, 1 Timothy chapter 6 verse 3. Warning ito ha. Itong babasahin natin. Babala. Ano? Kapag tayo po ay nalis ng landas, balik tayo. Refocus tayo. No? Balik tayo sa tama. Huwag na sa dati. Eto tayo sa tama, sa bago. Jesus. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Balik tayo. Doon po sa 1 Timothy chapter 6 verse 3. Sabi po rito, lapit na. Itong papasahin po natin ay napakahalaga. Batayan natin kung sino ang magiging pinaniniwalaan natin. Amin po ba? Kasi maraming magaling sa Bible, kapatid. Kapag kay narahulo sa marunong sa Biblia, itanong mo, isabot. Pero kapag ikay nadala doon, nailigaw ka na, hindi ka na kay Kristo. Yes, magaling ka sa Bible. Tingnan natin. Sabi rin sa 1 Timothy chapter 6 verse 3, kung ang sino mang nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon saan? Sa mga salita ng gagaling, sa mga nakagagaling, sa mga katuwid ay sa mga salita kanino? Ng ating Panginoong Kristo. Kapag hindi sang-ayon sa salita ng ating Panginoong Kristo ang inaaral, ano raw sabi? At sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay ay maraming mayabang ng salita ng Diyos. Hindi naman pala kay Kristo yung inaaral. Pinakikita niya lang magaling siya sa Bible. Pag-iingat po kayo. Sabi, sa gayon ay walang kalalaman ano man. Amin po ba? Warning po yan. Kaya kailangan focus tayo sa salita ng ating Panginoong Kristo. Gusto ba kausap si Jesus? Hindi dyan, sandali ako. Yung aral ng kabanalan, ang bunga ng aral ng ating Panginoong Jesus, kabanalan. Amin po ba? Okay. Gusto ba kausap ang ating Panginoong Jesus? Simple lang, kapatid. Amen. Sino dito ang binata na nakatanggap ng message galing sa kanyang nininigawan? Nakaranas na kayo na yun? Mayaman? Sino? Okay, ikaw nakatanggap ka ng message. No? Alam mo, ang cute mo. Paano to? Ito ay text message ni Carlo. Ano ba? Ngayon, si Carlo, yung kaibigan mo, nasabi sa'yo, ang cute mo. Now, sino narinig yung boses? Wala pa kayo nakita? Kay Carlo. Ngayon, po ba? Ngayon, po ba? Ngayon, kung gusto yung marinig sa salita ng Diyos, sa salita ng ating Panginoon, napakasimple. Basahin mo na ang mga messages ng ating Panginoon. Ating matatagpuan sa Matthew, Marcos, Lucas, at Juan. Amen. Pag binasa mo ito, kinakausap ka ng Diyos. Amen. Nagme-mensahe siya sa'yo. Diretso na. Direkta na. Kaya hindi ako kaya. Makalawang paraan kung sino makausap ang ating Panginoon sa Diyos. Sa pamagitan ng pag-aaral na nagtuturo ng aral kay Kristo. Pag sinabi ni Kristo, lumapit kayo lahat sa akin, kayo mga nakapagalan ng bibig ng lupa, at kayo aking pagpapahingahin. Ako nagsalita, saan yung narinig? Sabi speaker niya. Wala kayo speaker. Ito, pastor. Saan? Ayun. Salita ko dito, lumabas doon. Amen po ba? Hindi na ng boss ito, pero pag nalabas doon, lalakas. Yung sinabi ko, diba, sinabi ko, I love you brothers and sisters. Sino yung salita nun? Diba ako? Saan yung narinig? Doon. Amen po ba?
Ngayon, kami mga kamangaral, kami yung nagiging speaker ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Biblia, sa Ebanghelyo, at lumabas sa aming bibig. Amen. Kaya hindi kami mismo yung nagsalita, kundi ang Panginoon si Kristo. Pangalawang paraan para marinig mo si Kristo. Amen po. Pangatlo, ang sabi ng ating Panginoon, John chapter 4 verse 26, isusubo ng Espiritu Santo, siya ang magpapaalaala sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Nag-iisa ka, sumasamba ka, no? Sarap na samba natin kanina, Pastor. Enjoy ako, no? Talagang alive, alert, awake, enthusiastic. Kaya naman. Pagkatapos habang sumasamba ka, nangusap ang Holy Spirit sa iyo. Ano sinabi ng Holy Spirit? Kung ano sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Dinarinig na ulit-tinig ng ating Panginoon Jesus. Hindi ko ba? Kaya hindi ko ba tayo? Dahil ang trabaho ng ating ng Holy Spirit ay ipaalaala ang mga sinabi ng ating Panginoon Jesus. Mahirap bang maintindihan ang mga aral ng Panginoon? Hindi mo. Pang-apat, mayroong isang bata. Lord, bigyan niyo ako kabatos. Ilang bilhin ng bago sa batos ngayong Pasko, Panginoon. Backslide ako. Nabi ko sa inyo, Panginoon. Eh, walang iba ng sapatos. December 24, December 25, wala ka ng sapatos. Maya-maya, may dumada, nakatroni, nakaupo sa yung gulong na may bearing. This is the day. Pagtingin nyo, mga kanta, saya. Walang paa. This is the day that the Lord has made. Ang gawin siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo palit kayo? Lord, kahit wala ng sapatos. Amen. Ang pag-uusap ng Diyos, minsan, dinadaan niya sa mga pangyayari. Amen po. Nagsasalita ang Diyos. Kapatid, reliyon mo, tapon mo. Relasyon natin sa Diyos, tanggapin mo. Ang relasyon sa anak ng Diyos na si Yesu Cristo, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mga karoon sa Ama. Ang maliligtas lang, yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Ito ang aking anak. Ang aking hinirang, siya inyong pakinggan. Para hindi magis ang bawat isa. Nagkaintindihan po ba tayo? Minsan pa, sa John chapter 5 verse 37, ganito ang sinasabi. Ano po? Ingat po kasi tayo. Kasi ako nagbibigay lagi ng babala sa mga kapatid pag hindi tayo naligaw. Ganyan po ba? Kaya samahan ko kasi John. Ano oras kayo, Pastor? 9? John chapter 5. Pastor, kailangan kita dito, Pastor. Kailangan daw. Hindi si Pastor. Meron pang volunteer, isang tao lang dito. Okay. John chapter 5 verse 37. Pastor, hindi ka dito. Meron tayong konting drama, no? Dramatization lang, no? Hindi ito. Pero, tingnan natin kung paano ang drama ng ating Panginoon sa Kristo. Dito, pasahan muna natin, Pastor, ha? Verse 36 muna tayo, 36. 36. Sabi sa verse 36. 36. Ayan, sabi ron, datapot ang aking pagpapatuturo ay lalong kantilaki sa kiwan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin. Ang gayunding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatuturo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Pinatutunayan niya, ang pinatuto ko na siya, ako'y sinugo ng Ama. Kahit hindi ako wala mga kapatid. Verse 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. 38. At kayo'y walang salita niya na nanatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampalataya sa kanyang sinugo. 39. Sila sa liksik ninyo sumobra. 39.
saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat